Hello? Hello po. Hi, magandang umaga. Umaga po. Good morning. Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Naka earphones. Hindi po. Tinanggal ko din po. Handheld lang? Yes po. Okay. Anong pangalan, sir? Paul po. Ano spelling ng Paul? Paul. Okay. Kasi mayroong Paul na POL lang eh. Nga po. Paul Meron ako. Medina. Meron akong pinsan Apolinario pangalan. Paul, POL lang. Ilan taon na si Paul? Short po. 29 po. 29. Asa ka ngayon, Parikoy? Ngayon po kalalabas lang po ng work. Dapat po maglalakad ako pa uwi. Pero nandito po ako ngayon sa gilid ng Saan? sang kalsada po. Sa may Ayala po. Safe ka naman dyan? Yes po. Okay. Anong work mo? Call center po. Okay. Saan ka pa uuwi niyan? Pasay po. Buendia. Nilalakad mo lang palagi? Yes po. Wala na po kasing bus eh. Tapos yung mga angkas ng mamahal eh. Nagtitipid po ako. Okay. Pero gano'ng katagal mo lalakarin? Depende po sa mga stoplight kasi minsan naabot ng 40 minutes to 1 hour. Exercise na rin, ano? Opo, yan na lang ang exercise kasi sa araw po kasi kailangan mabilis yung mga galawan. Okay. Mag-ingat ka lang ha, maglalakad ka pa uwi ha. Yes po. Okay? Yes, Papa Jack. Sige. May asawa ka na, Paul? Meron po. Ilan na? Isa lang po. Ang anak. Hindi pa tapos na lunok Ay, lang anak eh. po. 4 po. Apat na anak mo kaya pala nagtitipid ka, no? Yes po. Sakripisyo ng isang tatay, ano? Yes po. Wait lang, 21 ka? 29 po. 29 ka, tapos 4 na anak mo? Yes po. Di po kami busy eh. No, dami niyong time ha, in fairness ha. Talaga? Ako. Gano'ng kalaki na yung bunso mo? Yung bunso po is 1 year old and 4 months. 1 year and? 4 months. Bagong panganak si Mrs. Apo. Yan talaga gusto mo, big family? Hindi naman po na lang. Pero may plano po akong magpa-vasectomy. Actually, sa ngayon, hindi naman siguro siya mabubuntis kasi magkalayo kami. Pero siya po kasi yung siya po yung pumipigil na ituloy ko. Bago kasi ako umalis ng province namin, nagsabi ako sa kanya na pagpunta ko dito sa Manila, may mga libre kasing program dito about vasectomy. Siyawil ko sana. Siya yung i-insist kasi malilimitahan daw yung galaw ko kasi may tito daw siya na nagpaganon and hindi daw maganda sa lalaki yung magpaganon. Hindi ko lang alam. May kilala din ako nagpaganyan. Wala naman. Parang wala naman nangyari pag ganyan. Pero baka naman gusto pa niya ng bigger family. Hindi na po. I think yung family namin is big enough na which is yun po yung reason na yun po yung i-share ko ngayon. Okay. Talaga? Yes po. Kung hindi mo kaya magpa-vasectomy at ayaw niya, try niyo magpigil. Pero naman po, siguro sisimplihan ko na lang. Hindi ko na lang papalam sa kanya. Basta this year po. Teka lang, sabi, hindi kailangan yan. It has to be a mutual decision. Hindi ba pwedeng sa'yo lang yan? Hindi po kasi talaga siya pumayag kasi ilang beses namin siyang napag-usapan. Sabi rito ni Tiger, yung husband daw niya nagpa-vasectomy, okay naman, wala side effect. Babae pala doon sa Tiger, kala ko lalaki, no? Anyways, ba't tayo magkausap ngayon? Yun nga po, about po sa family. Paano ba to? Siguro kisama ko sa nung pa lang, maliit pa lang yung dalawang anak ko. Nung kami lang, 4 lang kami.
Kaya naman yung buhay. Actually, hindi nga ganun kalaki yung sahod ko noon. Um, Merchandiser lang ako noon. Mhm. And then, um, yung ate yung ate nung asawa ko is nag-offer na kumuha kami ng bahay. Sila daw yung mag-uhulog, yung parang mag-down. And then, dapat itutuloy namin. Hindi ganun yung nangyari kasi pumasok yung pandemic. Ang nangyari, or just to make the long story short po, Mm. yung bahay na benta, while nasa pangalan ko pa rin hanggang ngayon, iba yung nakatira. And yung anak nung ate niya is iniwan sa amin. Wait lang, yung ate na nagsabi sa inyo kumuha under her name, hindi. Yes po. Kaninong nakapangalan yung bahay? Sa akin po, pero ang nag-down po is yung ate niya. Kasi ang sabi, pagtutulungan daw po sana namin. Tapos yung ate umalis, iniwan yung anak sa inyo. Yes po. Saan nagpunta yung ate? Ang plan po is mangingibang bansa siya. Parang DH, pero hindi ko po Ang nangyari po kasi is umalis siya, and then parang 10 months bago siya nakaalis. Nagpunta siya dito sa Maynila. Meron kasing parang yung detention center ba yun? Or yung pinag-i-stayan po ng mga OFW. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro detention center yun. Para kulungan yung detention center. Ano po ba? Ano ka ba? Sorry. Kulungan yun. Accommodation. Accommodation. May center po kasi sa akin. Ano ba kasalanan ng ate? Okay, tuloy mo game. Yan po. Inabot po siya ng 10 months bago nakaalis. Turns out may boyfriend po pala dito sa Maynila. And then kami yung nagpapakahirap sa mga anak niya kasi yung tatay po ng mga bata wala ding regular na trabaho. So nagbibigay lang kung kailan meron. Okay. So ang nangyari is kung meron silang mabibigay, goods, pero most of the time ako lang yung sumasalo ng lahat. So parang iniasa na sa'yo nung nanay at saka nung tatay, although hindi na magkasama. Di ba hiwalay na yun, di ba? Yes po. Iniasa na sa inyo mag-asawa yon, parang ganon. Yes po. Pumayag ba kayo doon o nawala na lang kayo ng choice? Noong una po pumayag. Payag po kasi ako makakatulong din yung nanay kapag umalis kasi puro mag-high school na yung mga bata, yung mga anak niya. So, okay lang. Nakakatulong din po kasi sa bahay naman nag-aalaga ng mga bata, naglilinis ng bahay. So, may kasama pa sa bahay yung asawa ko. So, wala naman pong problema nung una. Nung una napapagkasyo, nagagawa ng paraan yung pang araw-araw na para sa pagkain, pero dumating yung time na sobrang hirap na hirap ako. Ilang beses nang nagkaroon ng time na pinapipili ko siya kasi balik po muna pala tayo dun sa nangyari sa ate niya. So yung ate po niya is nakaalis naman, nakapunta ng Saudi, and then parang 1 month lang po siya nagtrabaho, and ayaw na daw niya. Hindi po kasi yata sadya magtrabaho kasi musok nung sila pa nung asawa niya is yung asawa niya lagi nagpo-provide. So, after 1 month, bumalik po ng Pilipinas, walang ipon, walang kahit ano. Nagulat na lang kami, biglang nandoon na sa bahay namin. Walang pasabi. Okay lang naman 'yan. Wala naman ako na ibang problema na doon kasi at least safe na siya nandito sa Pilipinas, and baka makahanap siya ng trabaho dito sa Pilipinas. Pero so wait lang, yun nagpunta ng Saudi pero 1 month lang nandun? Yes po. Pwede ba yun? Pwede ba? Hindi po. May kontrata Actually, yun
hindi nga po siya, hindi niya po tinupad yung kontrata. Gusto nga po siyang kasuhan ng agency kasi breach of contract yung ginawa niya. Kasi ayaw niya na talaga magtrabaho. So, hindi pala siya 1 month. Parang 1 month siya nagtrabaho. And then, 1 month siyang nandoon nakastay lang sa accommodation center. Okay. Inilayasan niya. Bakit daw ayaw niya ng amo niya? Nakadalawang amo po siya. Yung unang amo niya is ayaw daw niya, masama daw ugali. Yung pangalawang amo niya, Okay. nilipat siya, okay naman daw nung una. And then after 1 week, nagreklamo na naman siya. So after a month, umalis na siya doon sa sa amo niya. Kinuha na siya nung agency. Okay. Basta ang malinaw dito, 1 month lang siya sa Saudi. 1 month lang po siya nagtrabaho. Tapos siguro Bali, 2 2 months months. bago siya nakabalik. Okay. Anyways, so nag-umuwi sa bahay ninyo. Opo. Okay. So pagka-uwi niya po, makala ko may mga plano na may papasukan or may pambawi kumbaga kasi hindi kaya na ako lang, 4 yung anak niya. Tapos that time 3 na yung anak ko noon. Ang nangyari po is umalis siya ulit. So naiwan ulit yung mga anak niya sa amin. Bumalik siya dito sa Maynila. So na palang kasama yung yung boyfriend niya. So alangan namang habulin namin, hindi naman namin alam kung saan dito sa Manila nakatira. So no choice ulit kami. Ilang beses namin pinagawayan ulit na yung mga pamangkin niya is kung ayaw magbigay ng tatay, ibalik kasi hindi ko na kaya. May time po kasi na hindi na po ako merchandiser nito. Nag-move na ako sa call center. So sa BPO industry nito, parang tumaas-taas or makilaki yung sahod pero hindi pa rin siya enough. Dumating yung time na nagdoble trabaho ako, pumasok akong sideline sa milk tea shop, sa helper sa delivery, yung mga dito sa Maynila din. So paglabas ko ng call center, diretso ako dito or pag day off ko, diretso ako pag-iikot sa Maynila para sa helper sa Lalamove. Dumating yung time na nagkakasakit na ako. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na kaya. Every time kasi na magdodoble ako ng trabaho is nagkakasakit ako. So sabi ko pag ako lang magtatrabaho, hindi kakayanin. So ibalik niya na yung mga pamangkin niya doon sa nanay. Kung ayaw ng nanay, doon sa tatay. Ayaw niya. Kasi puro tatlong babae daw yun. And hindi daw siya sure doon sa tinitirahan ng tatay kung safe doon. So maraming beses na akong umalis na sabi ko magbo-boarding house na lang ako kung ayaw mong piliin yung pamilya natin. Kasi ako, yung magulang ko kailangan din ng tulong noon. Mayroon pa akong maliliit na kapatid din pero mas nagfo-focus ako sa family natin. Pero ang nangyayari is kailangan ko ding magtrabaho para sa mga pamangkin niya. Last time na nangyari yon, mayroon siyang isa pang ate na nakarinig sa pinag-aawayan namin. Most of the time kasi pag nag-aaway kaming dalawa lang. Pero yung galit ko nung last time na yun is hindi ko na talaga napigilan. Nagsalita na ako ng hindi maganda. At pinaano ko talaga na kung ayaw mong ibalik yung mga pamangkin mo kasi pagod na ako, magkanya-kanya na lang tayo. Mas pinili pa rin niya yung pamangkin niya. Wala akong wala din akong pera noon, so hindi ako makabukod ng tirahan like kumuha ng apartment or mag-boarding house. So ang ginawa ko is nagbabaon ako ng damit tapos sa sleeping quarters ako ng site namin natutulog. Nangyari siya na siguro mga 3 days. Pag-uwi ko, may ticket na sila pa-uwi ng probinsya nila. Lahat sila kasama yung mga pamangkin, pati yung mga anak ko. Saan sila kumuha ng ticket? Barko? Or bus? Pero plano po. Kasi yung ate niya yung yung ate niya, may ate pa siyang isa na nasa probinsya nila. Ayun, nag-sponsor.
Yes po. Yun po yung nag-sponsor ng pamasahe nilang lahat. Yun siguro po nagsumbong yung isa niyang ate na nakarinig sa pinag-aawayan namin. So nag-start po yung pag-stay ng mga pamangkin niya sa amin simula pa noong 2021. Asan yung nanay? Wala pa rin? Di pa rin ano? Wala pa rin po. Yung tatay, wala rin pakinabang? Wala rin po. Magbibigay lang po kapag meron eh. Kasi wala po talaga siyang regular na trabaho. Pinapaaral niyo yung ano, yung... Kasi di ba 3 anak mo, di ba? Yes po. Tapos 4 yung pamangkin mo, 7 bata. Yes po. Nung mga panahon na yun, 3 pa lang. Turns out, nung bago pala umuwi sila ng probinsya, buntis pala yung asawa ko. So, yun po. Pag-uwi nila, doon na nanganak ng pang-4. So 8 bata na sa inyo ngayon? Yung isa po is, yung panganay na pamangkin niya is kinuha nung isa niyang kapatid. Bali yung ate niya na nasa probinsya na nagpadala ng pamasahe pa uwi is pumunta din dito sa sa Batangas. Sa Batangas na sila nakatira ngayon. So Okay. ngayon po is sila na lang ang nandoon, yung asawa ko tsaka yung mga pamangkin niya. Bago sila umuwi doon, nagkaayos din kami kasi 15 days yata yung ticket na kinuha. So inabot ng mga 3 days yata bago kami nagkaayos. Kumuha na din ako ng ticket ko para sumama sa kanila. So sumama po ako pa uwi ng probinsya nila kahit walang kasiguraduhan kasi may ang trabaho doon mostly is sakahan, isdaan, and wala po akong background doon. Puro lang ang background ko, call center tsaka sa merchandising. Okay. So pag-uwi po namin doon, good thing nakahanap agad ako ng trabaho doon, parang 1 week lang yata. May call center na na-applyan ako doon. Kaso lang, sobrang layo naman sa kanila. 6 hours ang biyahe para makarating doon sa site. So, napilitan ako mag boarding house doon. Yung mga time na yon, medyo nahirapan din ako mag-adjust kasi iba yung lingwahe doon. Sa Visayas region po kasi ito. And bibihira po yung Tagalog. Nakapag-adjust naman ako. Nung patapos nung mga December, nagsasabi na ako sa asawa ko na bumalik na kami ng Lipa kasi sanay kasi ako sanay ako ng may kasama pag mga special occasions, Pasko, Bagong Taon. So sabi ko bumalik na kami sa Batangas kasi nahihirapan ako doon na malayo sa kanila. Ayaw niya. So, mas gusto daw niya doon sa kanila kasi may iniintay siyang may inaayos sila sa lupa nila. Ang goal niya, sorry po. Ang goal niya po kasi is may mabigay na lupa kahit paano or may mabigay sa mga anak namin kasi wala naman kaming pag-aari na pwede naming ibigay. And nahiya din naman ako sa na-realize ko din na wala din nga naman kaming ari-arian kahit dito sa Batangas. So yun lang yung something na pwede namin i-look forward para sa mga bata. So pumayag ako na doon na lang sila pero sabi ko hindi ko na kaya doon na malayo. So nag-decide ako na bumalik dito nung January and then February lang ako nakabalik dito talaga sa Batangas. And fortunately 3 days bago ako 3 days pagkaalis ko sa probinsya nila is natanggap naman ako agad dito sa bagong work ko sa Makati. And although yung sahod ko is medyo malaki na doble yung sahod ko sa probinsya. May mga utang pa din na
na natenga kasi nawalan nga ako ng ng trabaho, and yung mga last na sinahod ko dun sa last work ko is ginamit ko para sa mga requirements sa pagkain, boarding house na tutuluyan ko dito. So, ang dami pa rin namin bayarin kahit lumaki na yung sahod. Okay. Ngayon, pagbalik ko naman dito is yung yung mga yung mga bata na minis ko na naman. May mga time na most of the time kasi pag uwi, wala akong kausap na pagdating dito sa pag-uwi sa boarding house namin, patambay lang ako sa roof deck. And then pag araw naman, di ko naman sila matawagan kasi tulog ako. Panggabi kasi kailangan kasi ng tulog kapag nasa call center. Yun lang kasi yung puhunan. Yun, sa ngayon po is nahihirapan ako ulit. Na medyo nagsisisi din ako kasi nung nandoon ako sa call center sa probinsya nila is 6 hours lang pwede akong makauwi na sa kanila, pero this time kailangan ko na mag-book ng ticket. Kailangan nyo ng malaking pera kaya hindi na siya kaya. Siguro kaya siya mga 3 months from now kung ibubook. Okay. So ang dilemma ko po ngayon is hanggang ngayon po kasi ayaw niyang pakawalan yung mga pamangkin niya. Yung tatlo na lang naman po yung pamangkin niya na nag-aaral, lahat po high school. And sa ngayon po wala pa rin matinong trabaho yung tatay, yung nanay hindi pa rin namin maaasahan. So hanggang ngayon po isa ko pa rin yung nagsusuporta doon sa kanilang lahat. Nahihirapan na ako. Dumadating na naman yung time na nahihirapan na naman ako. Ayoko sanang magalit sa asawa ko kasi malayo na nga kami, maggagawa pa kami ng ganong away, pero parang sa ngayon po tinitiis ko na naman. Parang may something sa loob ko na kailangan kong ilabas to. Kailangan kong may mapagsabihan nito kasi sa pagtagal kasi bumibigat na siya ng bumibigat. And hindi ko alam kung ano nang pwedeng mangyari pag hindi ko to nalabas. Okay. Ayoko din naman pong maging masamang tao na ipagtabuyan niya yung mga pamangkin niya. Dami ko nang sinuggest sa kanya. Sabi ko pwede siyang humingi ng tulong sa DSWD para matulungan yung nanay or yung tatay sa pag-aalaga, or marami na akong naisuggest sa kanya kung anong pwedeng gawin. Ihabilin dun sa mga kamag-anak niya. Ayaw niya din kasi mga bata pa daw, baka daw kung anong mangyari. May background siguro na hindi maganda kaya hindi niya maiwan-iwan yun sa ibang tao. So hanggang ngayon yun pa rin po yung dilema namin. Ba't mo gusto mag-usap tayo? Anong tatanong mo sa akin? Sa ngayon po is dapat ko pa po pang ituloy yung pagsuporta sa kanila. At sa mga pamangkin niya kasi maraming time na po kasi na muntik ng mga sira yung family namin. Paulit-ulit na yun mga pamilya niya or pamangkin niya yung pinipili niya kaysa sa amin. So, ano po kaya din pwede kong sabihin sa partner ko kung
para matauhan siya kasi alam niya naman yung hirap ko eh. Kasama siya nung na-hospital ako pero naiintindihan daw niya kung bakit daw ako nagagalit or bakit ako nagreklamo pero wala siyang ginagawang action para kumain or tumali kahit paano yung buhay namin. Okay. Ako naman, ready? Yes, Papa Chang. Okay. Paul, ganito hindi ako religious but bless your heart, no? Pagpalain nawa ng universe yung puso mo. Because nagrereklamo ka pero you still attend to your obligations. Tama? Yes po. Okay. What you're feeling now is very much valid. Valid yan. Na hindi ka damutan pag sinabi mo na hindi ko obligasyon yan. Maybe because gusto mong ibigay yung mas para sa mga anak mo. Kasi anak mo yun eh. Tama mali? Yun nga po. Oo, Nahihirapan din po sila kasi may mga time na hindi sila nakakapasok kasi kulang na kulang yung pinapadala ko. At sa kwento mo, ang daling magalit sa misis mo. Kasi she's really unreasonable para ipasa sa mga balikat mo yung obligasyon na dapat hindi mo ginagawa. We can agree sa part na yan. Tama? Yes po. Okay. Pero you know what? I think as much as we want to hate your wife, wala na siyang choice eh. Nagigets ko yung point mo eh. Naintindihan ko yung point mo na gawin niya yung paraan niya. But then again, ano ang choice ng misis mo? You have to remember that sa puso niya, alam niya na pag binigay niya yung... Kasi ganito yan. Kung ang pag-usapan natin, obligasyon niyo bang mag-asawa to? Of course not. Hindi niyo obligasyon to. Yes po. Hindi mo to obligasyon. Hindi mo dapat ipinaghahanap buhay itong mga batang hindi naman sa iyo. Tama? Yes po. Okay. Pero anong choice meron yung asawa mo? Kasi pag binigyan niya sa tatay, alam niya pa pwedeng masalbahe yung mga bata. Yes po. So she will not take that risk. Tama mali? Yes po, Papa Chang. She won't take that risk. Nakakapikon tong ano. Dapat hindi tayo nagagalit sa asawa mo. Dapat nagagalit tayo sa nanay at tatay ng mga bata. Eh. Hindi ko na nga po. Parang sinusumpa ko na nga sila sa araw-araw na pagkababangon ako. Hindi ko Kasi yung misis mo, kalaban niya yung sarili niya eh. I think she's at that spot where she cannot forgive herself if something bad will happen. Kahit naiintindihan ka niya. Actually, naiintindihan kita pare ko eh. Nagigets kita eh. Hindi ka mali eh. Hindi ka mali. But what choice do you guys have? wala din po. Doon ako nalulungkot eh. Hindi to kasalanan ng mga bata. Actually, if anything, naaawa ko sa kanila eh. Kawawa din sila eh, di ba? Yes po. Kasi ano din naman, ako po mismo, resulta din po ako ng broken family. Yeah. So, alam ko yung pakiramdam ng mga bata. Same naman yung yung galit na nararamdaman naming mag-asawa is same din sa kanila. Galit din sila sa magulang nila. Yeah. Ayoko naman na parang sulsulan pa. Kung ano yung nakita nila, di doon sila bumasi kung paano nila kung anong nakita nila or
anong ginawa ng magulang nila, doon sila bumase kung paano nila pakikitunguhan yung mga magulang nila. Yung ate ng asawa mo na nagpadala ng ticket, kinuha niya isa, di ba? Yes po. Di ba niya pwedeng kunin pa yung isa para matulungan kayo? Hindi po. Kasi actually yung pamangkin niya pong yun po yung panganay. Bago po sila umuwi ng probinsya is nabuntis din po. So sa ngayon po is may baby na po yung so dalawa na po sila kinukup ng ate niya. Nasa Batangas. May tanong ako sa'yo. Para maintindihan mo to, ha? Okay? So maintindihan mo ako. Para maintindihan mo rin yung asawa mo. Kung ikaw yung misis mo, ano ang eksaktong gagawin mo para kay Paul? Let's try to look at it from where she's coming from. Wala, hindi ko din po alam ang gagawin. There you go. Di ba? Actually, hindi mo rin alam, di ba? Yes po. Yeah. Ikaw na hindi mo kamag-anak to, hindi mo rin alam, di ba? Lalo pa yung asawa mo. Kasi kadugo niya to. Anong probinsya ta, pare ko? Sa Negros po. Okay. Pwedeng walang patunguhan itong ipapayo ko sa'yo, pero I'll try my best. Pero bago yan, ano muna tanong mo sa akin dapat? Yun po. So ito po, recently po kasi na ano na naman ako na inatake na naman ako ng ng lungkot. So may mga sasabi sa akin na mag-try ko daw magsaya or maglibang kahit pa paano. Pag may start kasi ako or bago ko pa gawin yung isang bagay, may pumapasok agad sa isip ko na dahil mo pang problema, magsasaya ka pa. So laging nauuwi sa pagtambay lang sa boarding house. So day off ako ng 2 days na doon lang sa kama ko, hindi umaalis. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko while nandito. Hindi ko sila makakasama. Siguro ang tanong ko po is pwede po pa utang. Joke lang. Joke lang po. Ano po kaya pwede ko pang sabihin sa asawa ko para Wala. pagbago yung isip niya? Wala. I think naiintindihan ka ng asawa mo, pero wala rin siya magawa. I think I think your wife understands your sentiments. At siguro, fingers crossed na lang din siya na. Ano pa? Siguro fingers crossed na lang din siya na maintindihan mo siya. Wala, sorry pero I really believe that your wife has no literal other choice. Hindi to ginagawa ng ganito Paul. Nakikinig ka, sir? Yes po. Yes po, Papa Chap. Hindi to ginagawa ng wife mo. Hindi niya ginagawa ito dahil wala siyang pakialam sa'yo. Ginagawa niya ito kasi walang gagawa nito. Okay.
Yes po. Okay, madaling magalit sa wife mo kung at face value natin titignan to. But we have to look at it from where she's coming from. She has very little choice. She's very unreasonable. Tama, we can agree, tama. Yes po. She is very inconsiderate, tama. Yes po. Exactly. And she is very insensitive dun sa into building the family that the two of you deserve. Tama, mali? Tama po. Okay, I get that. That we can agree. But what other choices she may have? Ano meron siya? Wala po eh. Wala din kasi siyang trabaho. Hindi. I mean, Yes. anong choice meron siya sa mga pamangkin niya? Wala din po. Madaling magalit sa kanya kung magpapakitid ang utak natin. Madaling magalit sa Ngayon, kanya kung magiging Yes po. makitid tayo. Sa ngayon po, hindi ko na rin kahit hindi ko na rin kayang magawa kahit magalit eh. Kasi parang nasanay na lang ako na gantong ang buhay namin. Pero lumalaki na kasi yung mga bata and, na nahihirapan ako sa tuwing iisipin na hindi ko alam kung anong i-look forward. Baka sunod na pasukan, hindi na sila makakapasok or baka hindi na kayanin ng sahod ko. Nag-look forward din ako sa future namin pero hindi ko alam kung kakayanin. Meron akong Paul, meron akong hinala. No? Gusto mo malaman kung ano yung hinala ko? Ano pa? Gusto mo malaman kung anong hinala ko? Because I suspect something. Do you wanna know why? Do you wanna know what? Ano pa, Jack? Feeling ko, itong mga fears and worries mo na to, hindi nyo na pag-uusapan to mag-asawa. Hindi na nga po. Exactly. Nung ano po, That you have to talk about. nung magkakasama pa kami dito sa Batangas, napapag-usapan namin siya ng minsan pabiro, minsan seryoso. And last time nga na pinag-usapan namin is nag-uwi sa gulo nga na nag-end or nag-result na pinauwi sila dun sa probinsya nila. So, ayoko nang ulitin yung ganong mga pangyayari kasi ayoko din nakikita ng mga bata yung mga ganong eksena eh. Alam mo Paul, I will be very very unfair sa magiging payo ko sa iyo, but I think wala tayong pwedeng puntahan dito sa usapan na to, but for me to tell you that your wife has no choice. Wala siyang choice talaga dito. Ang unfair man sa ito pero wala siyang choice. I think the soonest possible na mapag-usapan nyo ito at maramdaman ng wife mo na nahihirapan ka, I think baka tulungan ka niya kaysa napag-aawayan nyo to. Now, let me go ahead and tell you and give you some help sa paraan na kaya ko. Ready? Yes po. Alam mo kung anong pangalan ng nanay? Yes po. Okay, mananawagan tayo ngayon. Baka makarating sa nanay na pabaya. Nandito lang sa Maynila yun. Ano pangalan? Erilyn po. Erilyn. Yes po. Okay, hindi mahirap hanapin yung pangalan na yan. Huwag ko na sabihin niya apelyido. Naniniwala ko ilang tao lang may pangalan na ganyan at alam niya kung sino siya. Tama? Yes po. Anong gusto mo sabihin kay Erilyn? Yun. Hindi ko alam kung ilang beses na nakarating sa sayo pero gusto ko malaman mo na yun pa din yung hirap namin. Nahihirapan kami magtaguyod or pinipilit namin magtaguyod ng sarili naming pamilya. So sana alam mo na yung iniwan mo sa amin is nakaka-apekto para mag-function kami ng maayos.
hindi kami, hindi, kahit hindi mo nakunin yung mga bata kasi ayaw na din naman sa'yo, ang ano lang namin is tumulong ka naman kahit pa paano. Hindi naman hindi naman ganun kahirap maghanap ng trabaho dito sa Maynila, pero ang ang gusto lang namin is kahit pa paano is makita ng mga anak mo na may ginagawa ka para matulungan sila kasi alam nila ang hirap ang buhay sa probinsya. Wag naman sana na pag may nagsusumbong sa na ang anak mo is nakikitang may trabahong ginagawa is parang nasa isip mo is inaalila sila. May mga ano po kasi, may mga nagsasabi, hindi ko lang kung sino, pero may mga taga doon po sa probinsya nila na nag-chat sa kanya na parang inaalila daw yung mga anak niya. Ang kapal naman na mukha ni Erilyn para magreklamo. Baka nakikinig ka, Erilyn, ha? Ang tigas na mukha mo, ha? Ano yung mukha mo? Gawa sa Adobe yan? Nga po. Sabi ko nga po kung sinong nagsasabi is sabihan Okay, na din mo na ako yan. Hayaan mo na anak yan. niya. Hayaan mo na yan. O, sige. Tuloy mo na yung panamagi mo kay Erilyn. Yun po. Yun nga. Nahihirapan kami sa pang-araw-araw namin pero pinipilit namin na itaguyod kahit pa paano. So sana makaisip ka kahit pa paano. Tumulong ka naman, hindi naman para sa amin para sa mga anak mo. Hindi ka naman siguro papayag na Hindi naman tulong yun, obligasyon nila yun eh. Yun nga po. Ngayon po kasi galit na din yung mga anak niya sa kanya. So yun lang po. Tumulong man lang siya kahit ito paano, kahit hindi niya na akuin talaga yung obligasyon. Ayaw niya talaga. Okay. Makapal mo ka na to si Erilyn eh, no? So nga po, Alam alam nung kung sino pa yung panganay. okay. Sila pa po yung ganun. Anyways, ganito ha. Okay, here's what I want you to do. Ready? Yes po. Okay. Alam mo, natutuwa ako sa'yo kasi sabi mo, kahit huwag mo nang kunin, tulungan mo lang kami. Hindi nga tulong yun, obligasyon yun eh. Di ba? Kayo Yes, mag-asawa, total nandiyan ka sa mindset na yan, di ba? Agree ka naman pala sa misis mo na wag nang kunin, tama? Tulungan ka lang Yes, kasi po. nahirapan ka eh. Kayo mag-asawa, magkaroon kayo ng masinsinang usapan, ha? Yes po. Yung hindi nag-aaway. Okay? Yes po, Papa Jack. Tapos silingin mo sa asawa mo na pumunta sa DSWD. O kaya sa women's desk. Alright? Sige po. Oo. Hindi para ipakuha yung mga bata, hindi nang hihilingin nyo, kundi para mag-file ng kaso para maobliga yung tatay na magbigay at saka yung nanay na magbigay buwan-buwan sa inyo. I think that's a band-aid solution. Hindi pang matagalang ano yan, hindi pang matagalang solusyon yan, pero kailangan yung gawin yan. Okay? Sige po. Sige po. Wala po kasing iba talagang maasahan. Hindi nga kami member ng 4Piece eh. Kaya wala talagang maaasahan kundi ako lang talaga. Na nagagalit nga din yung mama ko kasi sila daw hindi ko Ano pangalan ng tatay? Tapos, yung tatay po? Oo. Bert po. Yung mag-ex ng Erilyn tsaka Bert ha, nag-anak kayo ng 4, mga matitigas sa mga pagmumukha niyo para sa mga makakapal ang mukha ninyo ha. Yung anak ninyong 4, yung 3, inampunan ng pamilya ni Paul, yung isa kinuha ng kapatid ng asawa ni Paul. Ha? Wala kayong iniaambag. Bert tsaka Erilyn. Baka nakikinig kayo, hindi na para buuin natin yung pangalan nila, alam nila kung sino sila, makakarating sa kanila yan. Kung meron po sa inyo nakakilala sa dalawa makapal na mukha na yan, sabi po sa kanila. Mag-usap kayo mag-asawa, ha? Paul? Yes, Papa Jack. Pumunta kayo sa ibausin nyo yan. Kung paano mo, alam kung siguro po siya po yung misis mo, kung paano mo kinuwento sa akin, hindi para ibigay yung mga bata, kundi para maobligang magsustento. Total, okay naman pala sa'yo. Kasi alam mo, totoo niyan, Paul,
ang daling magalit sa misis mo pag ang pag-uusapan natin ay wala siyang konsiderasyon sa pagod mo. Kaya lang, let's consider na baka mamaya hindi siya mapapatulog at papatahimikin na konsensya niya kapag kung sakasakaling may mangyari sa mga pamangkin niya na wala namang kasalanan sa kapabayaan ng magulang and yet may mangyaring masama. Yes po. Okay, now ganito. Ano number mo sa GCash? Meron ka? Meron. Naku, wag na Papa Jack. No. Okay. No, okay lang. I-PM mo sa akin ngayon at ako Wag magdidig na sa Papa kanila. Jack. Kakatahod ko lang, wag na. Sigurado ka? Kasi ang daming gusto magbigay sa'yo ng help. PM mo na ngayon. Sige po. Ngayon na, dali mo. Ngayon na pa. Ngayon na. Wait lang po. Kasi kailangan gawin ko taba na. Baka yung number ko ibigay ko. Sige Ako, po, wait bibili ako lang po. rubber shoes. Oo. Dahil i-PM mo Sige na po. ngayon. Ngayon na mismo. Wag mo bumaba. Yung loudspeaker mo ako Okay i-PM pa, mo. okay pa. Stay there. Babasahin ko to yung Tagalog ha. Okay, Tagalog ko babasahin. Huwag niyong ulitin ni English ha. Wala, siyam, Okay na po. isa, 8, 4, wala, 6, 5, wala, 7. Anong binibilang niyo, Papa Jack? Tinagalog ko lang yung number mo para hindi ako maban. Huwag kang makulit dyan, tinutulungan kita! Sorry po. Sorry po. Ulitin ko ha. Alam nyo na yung wala, 0 yon ha. Okay? Ready? Wala. Siyam, isa, 8, 4, wala, 6, 5, wala, 7. Wala, siyam, isa, 8, 4, wala, 6, 5, 8, 7. Wala, 7. Okay? Okay na ba? Anyways, Yes po. I don't normally do this, Paul. Because ayoko na yung ating show ay tawagan kasi hihingi ng tulong. That's the last thing I want to happen. And Yes po. I admire that you almost refused it. Salamat po sa sa mga bibigay ng tulong. Ang goal ko lang po talaga ngayon is may mapagkwentuhan or Paul! mapagsabihan kasi. Paul, Yes po. I'll tell you something. Ready ka? Yes po, Papa Jack. I admire the heart that your wife has. Hinahangaan ko yung puso ng asawa mo. Again, madaling magalit sa kanya kung ang pagbabasihan natin ay wala siyang pakialam sa pagod mo. Pero kung titignan mo, she doesn't have what it takes to put yung 3 bata in danger. Maybe, alam niyang she cannot live with herself pag may nangyari doon. Yes po. Siguro alam niya na umaasa na lang siya na sana maintindihan ako ni Paul. Sana habaan pa ni Paul yung pasensya niya. Kaya pa naman. Hindi ko na nga rin kayang magalit sa sitwasyon namin kahit araw-araw ko naiisip na
tipirin yung pera, like within one day nakaset na yung gagastusin ko. Kaya hindi pwedeng lumampas ako sa sinet na 150 per day para umabot yung kakainin ko hanggang susunod na sahod. Pero ang nangyayari kasi sa amin is kahit nadoble yung sahod ko mula probinsya, nung lumipat ako dito is ganun pa din, paycheck to paycheck pa din yung nangyayari. Okay. I admire you, pare ko. Alam mo, despite all the times na marami ako nakausap na lalaking tumakbo sa obligasyon, ikaw yung pinakakabaliktaran ng mga yon. I hope that the universe will bless your heart so much Sana more po. than you deserve. I'll give you something to look forward to. Ready? Yes po. Itong 3 batang nasa iyo, wala tong kamalay-malay sa kasalanan ng mga magulang nila. Tama? Yes po, Papa Chop. Alam mo, iniisip ko na lang, sana maging totoo ako, magdilang anghel ako dito, pare ko. Iniisip ko na lang that one day, etong 3 bata na to magpayaman sa inyo mag-asawa. Ang maging blessing ninyo. Etong 3 batang ito, makita nila kung ano ipinagod ng Tito Paul nila at ng asawa ng Tito Paul nila, ang tita nila, ipinaglaban sila, iginapang sila. At one day, etong 3 ito yung magsusumikap and will look back sa inyong mag-asawa. At hindi sila, and they will not fail na suklian yung kabutihan ninyong dalawa. Yan ang wish ko para sa inyo. Bilog ang mundo, pare ko. Bilog ang mundo, pare ko. Bilog ang mundo. One day, I hope that one day, you are going to be so proud and to be so thankful na iginapang mo itong mga pamangkin mo kahit ang hirap-hirap na. Pinagtulungan yung dalawa. Because they are going to complete a wonderful life para sa inyong mag-asawa. Hindi na pong ang gusto sana mangyari. Nakausap ko naman yung mga pamangkin niya eh. Puro pa naman sila babae kaya lagi ko sinasabi mag-focus sa pag-aaral. Kahit hindi na lang para sa sa amin, kahit para sa sarili na lang nila. Nakita naman nila yung kung anong ginawa ng magulang nila, so wag na lang nila gayahin. Sana matupad yung wish ko para sa inyo. Yes po. Oh, sumakay ka na pa uwi. Check mo nga. Naglalakad pa rin po ako, wala pong Check mo nga kung wala pong bus na yun eh. Check mo nga kung magkano dumating sa'yo. I wanna know. Dali, check mo. Dali. Wait lang po. Para pasalamatan. Ang dami nila nagbigay eh. Wait lang po, Papa. Sige lang, sige lang. We're here. Ano? Oh, yun na. Magkano? Hello, Papa Jack. Hello? Yes, I'm here. Yes po. Nasa din po. Sa 4K din po. 4,000? Yes po. Ilang bagay na po to. Yung iba na limit daw kaya hindi makasend. But they will send later.
Sige po. Salamat po sa sa mga nagbigay ng ng tulong. Hindi naman po 'to yung main goal ko ngayong gabi. Kaya mo na, sige na. Gusto ko lang may Awkward na pag nag-thank you ka. Masaya yung mga yan. Sila naman ang una nang hingi ng ng tulong number mo. Kasi pwedeng sabihin, magagalit sila dito sa akin. okay po. Mamaya, kung kaya mo lang, kung kaya ng puso mo, tawagan mo yung wife mo. Tell her how much and how beautiful her heart is. Yes po. Tell your wife how beautiful her heart is. Okay po. Tatawag po ako mamayang mga 6. 6 pa po ako na. 7 pa naman ako nakakatulog. Hindi po kasi ako agad-agad nakakatulog. Ang daming naiisip. So, baka 7 pa ako matulog. So, tawagan ko po agad sila mamaya pagising nila. Mag-ingat ka palagi ha. May mga darating pa dyan ha. PM mo ako kung magkano kabuuan para makuha ko yung 10% ko ha. Sige Papa Jack. Charot lang. Masaya ako para sa'yo pare ko. Salamat po. Sige Papa Jack. Salamat po. Bye-bye po. Bye-bye po.